Ang babaeng ito ay 200 years old pero mukha pa rin itong bata. Nagbubuntis siya kada 20 years. Dala-dala ang bagong siya. Ngayong araw ipapakita ko ang movie Nut Spring. Sa ilalim ng mahinang ilaw, lumapit si Evan sa kanyang ina. Nakatingin sa nanghihina nitong katawan. Naupo lang si Evan sa tabi ng ina hanggang sa huli nitong hininga. Dahil sa sakit ng pagkawalan nito, naging lasinggero si Evan. Pero hindi pera nito maibsan ang sakit. Isang gabi habang nag-iinom kasama ang kanyang kaibigan, nakarinig sila ng pagtatalo. Isang siga ang nakabangga ni Evan. Nagtalo sila, at ibinuhos ni Evan ang galit niya sa lalaki. Nagkasakitan sila ng todo. Nawalan din ng trabaho si Evan. Kaya naisipan niyang umalis sa malas na lungsod. Nag-book siya pa Italy. Pagdating niya nakakilala siya ng 2 tao na nakipaglaro sa kanya sa bar. Gumala sila ng magkasama, gamit ang isang kotse. Nakarating sila sa isang maliit na bayan sa Italy. Na-attract si Evan sa isang babaeng nakapula. Sa kasamaang palad nagmamadali sila. Kinahapunan nakita na naman ito ni Evan sa isang restaurant. Hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon. Nilapitan niya ito at binati. Inaya siya nito mag one night stand. Pero hindi pumayag si Evan. Tapos umalis ang babae nang nakangiti. Kinabukasan nagdesisyon si Evan na magstay. Matapos umalis ng mga kasama, agad itong pumunta sa baybay para magpaangin. Nakakita din siya ng karatula hiring employees. Pumasok siya sa farm, at nakita niya ang may-ari na nagtatrabaho sa hardin. Kaya nagpasya si Evan na magtrabaho dito, para kumita ng pera. Isang araw, nakita niya ang babae sa daan. Binati niya ito. Excited itong nakipag-usap sa babae. Siya ay si Luis, isa siyang studyante sa Genetic Research Facility. Masaya silang nag-usap. Ang bawat ekspresyon ng mukha ni Luis ay nakakaakit kay Evan. Na-in-love ito sa kay Luis. Nagsama sila buong gabi. Nang magmadaling araw nag-umpisang mabulok ang laman ni Luis. Nahayag ang kanyang nakakatakot na payat na katawan. Nang magising si Evan hindi niya makita si Luis. Si Luis ay nagpapalit ng contact lens para matakpan ang berdeng mata. At tinuturukan niya din ang bulok na parte ng katawan niya. Kinahapunan dumating si Evan. Nakita niya si Luis sa isang ice cream stall. Masyadong maliit ang bayan kaya madalas sila magkikita. Pumunta sila sa bahay ni Luis. Nalaman ni Evan na maraming alam si Luis na lengwahe. Napagtanto ni Luis na ang pagkabulok ng balat niya ay bumibilis. Kaya nagmadali siyang magturok sa banyo. Nang masinagan si Luis ng buwan, bigla itong naging werewolf. Nang hindi pa kompleto ang pagpapalitan nyo, agad siyang nagturok sa kanyang leeg. Upang hindi matuloy ang pagpapalitan nyo, matapos maglinis ng katawan kumain sila ni Evan. Nanatili si Evan sa bahay matapos kumain. Kinabukasan ng magbanyo si Evan. Nakita niya ang syringe na ginamit ni Luis. Kaya nagumpisa itong magsuspetsya. Ilang araw ang makalipas. Nag-date silang muli kinagabihan. Tinanong ni Evan ang tungkol sa pangturok. Sabi niya mayroon siyang sakit na kailangan niya ito upang gumaling. Pero hindi nito sinabi kung anong klaseng sakit. Nagdududa pa rin si Evan pero hindi na niya muna pinansin ito. Nilihis ni Evan ang usapan. Pero huli na dahil si Luis ay nagalit. Umalis siya sa kanilang kinakainan. Hinabol ito ni Evan upang humingi ng tawad. Kinuwento niya ang kanyang istorya. Na matapos mamatay ng kanyang mga magulang, pumunta siya dito para mamalagi. Upang makalimot sa lungkot na nadarama. Kailangan niya ng makakausap. Kinomfort ni Luis si Evan. Upo sila sa baybay at nag-usap buong gabi. Kinabukasan si Luis ay nasa lab. Nag-umpisa na naman mabulok ang katawan niya. At naubusan na rin siya ng gamot. Nagdala siya ng 2 kuneho. Sa isang kuweba at nagsindi ng kandila. Ginamit niya ang dugo ng kuneho para ipinulat sa pader. Matapos nito nag-umpisa siyang magbalat. Nag-umpisa sumama ang pakiramdam niya. Kinagabihan inalagaan siya ni Evan. Gusto ni Luis pumunta sa baybay kasama si Evan. At nagstay sila sa isang maliit na bangka. Isang masayang araw para sa kanila. Pero hindi na kaya ni Luis magtago. Ang pagbulok ng kanyang katawan ay pabilis ng pabilis. Isang beses kumakain sila bigla siyang umalis ng walang pasabi. Naglakad siya sa isang nakakatakot na iskanita. Nakasalubong siya ng isang lalaki. Ipinakita ni Luis ang kanyang totoong muka. At pinatay nito ang lalaki. Matapos nito maramdaman ang pagbabago sa katawan. Minabuti nitong makipaghiwalay kay Evan. Pero ayaw isuko ni Evan ang kanilang relasyon. Ngunit hindi pa rin pumayag si Luis. Matapos nila maghiwalay gustong umalis ni Evan sa lungsod. Umalis siya sa kanyang trabaho. Kinagabihan pumunta siya sa restaurant. Naalala niya si Luis dahil sa 2 magkasintahan. Hindi niya na makayanan kaya hinanap niya si Luis. Kumatok siya pero walang sumasagot. Sobrang gulo ng loob ng bahay. Nakita niya si Luis sa sahig na nagpapalit anyo. Sobrang natakot si Evan. Kinuha niya ng syringe at itinurok kay Luis. Matapos nito bumalik si Luis sa normal. Nahirapan si Evan tanggapin ang mga nakita. Sa sobrang lito umalis siya sa bahay. Sinundan siya ni Luis upang magpaliwanag. 2,000 taon na siyang nabubuhay. Dahil sa kanyang gene, kailangan niyang magbuntis kada 20 taon. At ipanganak ang bagong siya. At ang mga cell niya ay nagpapalit, na nagre-resulta sa pagiging halimaw. Kaya siya nakipaghiwalay kay Evan. Ngayong alam na ni Evan ang lahat, nahihirapan itong tanggapin ang mga pangyayari. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya. Tumawag siya sa kanyang kaibigan, upang ikwento ang mga nangyari.
Pero naisip niya na siya lang ang nakakaalam nito. Ang babaeng minamahal niya ay isang halimaw. Kahit sobrang komplikado ng nararamdaman niya, pinili niyang manatili sa tabi ni Luis. Naisip niya na kapag nawala si Luis, ay pagsisisihan niya ito buong buhay. Matapos marinig ni Luis ang mga salita ni Evan, nagdalawang isip pa rin siyang tanggapin ito, dahil kaya niyang manatiling bata. Ngunit si Evan ay tatanda, at kapag nagmahal siya ng lalaki, kailangan niyang isuko ang kanyang immortalidad. Pero ayaw ito ni Luis. Dahil sa loob ng 24 na oras ay magsisilang na siya ng bagong Luis. Ginamit ni Evan ang natitirang 24 na oras para mahalin siya ni Luis. Naggala sila gamit ang isang sasakyan. Nagsaya ng buong araw. Pumunta sa baybay. Pinag-usapan ng mga nakaraan. Sa mga oras na ito, ang lahat ay perpekto. Sa takip silim sila ay nagyakap. Sa simbahan biglang lumabas ang nakakatakot na mukha ni Luis. Pero kalmado lamang si Evan. Pagkatapos pinaalalahanan si Luis na magturok ng gamot, pumunta sila sa isang museo. At dito naalala lahat ni Luis ang mga nakaraan. Patapos na ang 24 na oras. Sa pagangat ng araw ay dapat silang maghiwalay. Sa huling sandali, dinala ni Luis si Evan kung saan siya pinanganak. Ang mga magulang niya ay doon din nakalibing. Isang bulkan ang pumatay sa kanyang magulang. At dahil sa pag-ibig ng kanyang ina sa itay nito, isinuko niya ang kanyang immortalidad. At siya ang naging bunga, na mayroon ding immortalidad. Nang pasikat na ang araw, pinaalala ni Luis kay Evan, na pagkatapos niya magpalit anyo siya ay magiging agresibong halimaw. At umasang makaalis siya ng ligtas. Pero hindi natatakot si Evan dito. May tiwala siya sa kanyang pagmamahal kay Luis. Nang sumikat ang araw sinabi ni Evan kay Luis, na kahit na hindi na ito immortal ay mabubuhay sila ng masaya. Dahil sila ay magkasama ang buhay ay may kabuluhan. Kahit na hindi sila immortal ang kanilang buhay ay magiging makulay. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa pagsikat ng araw. Nakita ni Evan na malapit na ito sumikat. Kinabahan siya na makita ang pagpapalit anyo ni Luis. Ngunit hindi ito nagpalit ng anyo. Makakaligtaan mo ang importanteng parte ng buhay. Nagdesisyon itong manatili habang buhay sa piling niya. Kumpara sa pagiging immortal ng mag-isa, mas mabuti na maging magkasama habang buhay pa. Isa itong movie na may horror look, ngunit isang romantic na movie. Sa 2,000 taon na paggala sa mundo, ay natagpuan nito si Evan. Upang wakasan ang walang katapusang paggala sa mundo, nagdesisyon siyang mabuhay kasama ni Evan. Upang maranasan ang totoong buhay, nagdesisyon siya na kagaya ng kanyang ina. Sa kabilang banda, si Evan ay hinarap ang katotohanan. At naging matapang na sinunod ang puso. Maikli lamang ang buhay, may mga malungkot na parte. Mayroon ding masaya, dahil ito ay nag-iisa hindi ito makokopya. Kung ikaw ay sikim at gusto ng walang katapusang buhay, makakaligtaan mo ang importanteng parte ng buhay.